Magandang araw mga kaagrisikap. Mag-abuno na naman ako ngayon sa aking palayan. At ito ang aking gagamitin na mga abuno. 2 sako ng 17017 o top dress. At 1 kalahati ng sako ng 2500. At kalahating sako ng 1620. Ngayon lang po ako naka-abuno ulit sa aking palay mga kaagrisikap kasi halos 1 buwan na uminit dito sa aming lugar. Kaya walang tubig ang aming mga palayan at biak na ang mga lupa. Kaya hindi na ako nakapag side dress ng aking palay. Kasi 36 days na po ang aking palay ngayon mga kaagrisikap. Kaya top dress na agad. Kasi naglilihi na ang aking palay. Itong kalahating 2500 at kalahating sako ng 1620 ay pang side dress ko sana sa aking bagong tinaniman na 4.3 square meter. Tinaniman ko ng 534 inbreed variety. Pero ngayon lang nakaulan or ngayon lang natubigan ang aming mga palayan dito mga kaagrisikap. Kaya ngayon lang ako nakapag-abuno ulit. Kaya top dress na. Wala nang side dress kasi naglilihi na ang aking palay. Tingin ko umaarangkada pa itong aking palay kasi nabansot sa init, walang tubig. Tingin ko umarangkada pa ito kasi biak na ang mga lupa or nakasingaw na ang lupa ng palayan. Kaya mas maganda kung mabunuhan ito agad para makabawi pa ang pagtubo ng aking palay. Pero para sa akin, hindi porque bansot ang aking palay ay maliit ang uhay. Pero kung tama lang ang ating sinabog na abuno mga kaagrisikap ay kahit hindi masyadong mataas ang tangkad ng ating palay ay mahaba pa rin ang uhay na lalabas ng ating palay kung sakto lang ang NPK or abono na ating ina-apply sa ating palayan. Kaya mag-abono na ako ngayon. 36 days after transplanting na po ang aking palay ngayon mga kaagrisikap. Itong lumping 2096 at inbreed variety na 534 pero transplanted lahat itong aking tanim ngayon mga kaagrisikap na palay, hybrid o inbreed. Tingnan ko ngayon mga kaagrisikap o sa anihan kung ano ang kaibahan ng hindi nakapag side dress at nakapag side dress ng hybrid na palay or kahit hindi hybrid na palay. Kasi 2 beses lang ako nakapag-abuno sa aking palay. Top dress agad after 36 days after transplanting. 1 beses pa nga ako nakapag-spray nitong aking palay mga kaagrisikap kasi walang tubig kahit sa kanal. At nakita ko na kunti naman ang mga insekto kaya pinabayaan ko lang na hindi pa isprehan para control ang gastos ng mga insecticide at pesticide sa palay kasi di natin alam kung magkano ang presyo sa panahon ng anihan. Baka ganun din sa dati na 13 pesos per kilo. Kaya umpisahan natin ngayon na
baguhin ang ating protocol sa ating balayan mga ka-agrisikap, na hindi tayo laging nag-i-spray. Pero ang gagamitin nating mga medisina ay epekto ng insecticide. Yung mga tumataga abono ay ang kunti rin ang aking nasabog yung dito sa aking palayan mga ka-agrisikap. Kasi noong unang aplikasyon ko ng aking pag-aabono sa aking 14,000 square meter na aking tinaniman ngayon ay 3 sako lang po ang aking sinabog. At ngayong pangalawang pagsabog ng abono, itong stage ng palay ko ngayon ay 36 days na after transplanting, kaya top trees na agad at 4 na sako ang aking isasabog ngayon mga ka-agrisikap. At 7 sako lang lahat mula first application until top trees, kaya 7 sacks lang lahat ang 14,000.3 square meter na aking palayan. At tingnan ko lang kung ano ang kaibahan dati na nakapag side dress ako at mas marami ang aking nasabog na abono kaysa ngayon. Kaya abangan lang natin mga ka-agrisikap sa anihan kung ano ang kaibahan ng nakapag side dress at hindi nakapag side dress na top dress agad. Kaya hanggang dito na lang muna mga ka-agrisikap. Salamat mga ka-agrisikap sa panonood at pagsubaybay. Hanggang sa muli. Bye-bye.